Na, kamangyala. Pagka pinag-uusapan about Teacher 1, hindi naman ibig sabihin minamaliit sila ng mga master teacher. Ang usapin ng Teacher 1 papunta ng promotion ay hindi usapin ng posisyon. Ang usapin ng promotion, kaya gusto nila nang ma-promote ang isang tao is because para tumaas ang kanyang salary grade bago siya mag-retire. Ang pagre-retire kasi, binabase rin yan sa posisyon, sa ranggo. At ang ranggo, ang rank ng isang teacher ay bumabase sa salary grade. Kung ang teacher 1 ang sisimulan, nasa mababang salary grade. At ang teacher 2, 3, 4, MT1, MT2 ay mas mataas sa teacher 1. Hindi ko lang maisip bakit napakalaki ng issue na ang teacher 1 lang daw ay masaya na siya. O masaya ka na sa teacher 1. Pero naisip mo ba na habang napopromote ka, is tumataas ang salary mo? Hindi naman tayo pera-pera. Be realistic lang tayo, di ba? Kailangan lang natin maging realistic na habang tumatagal ay tumataas ang expenses ng bawat tao. Tumataas ang ating pangailangan. Ang pag-promote, nasa sayo naman yan. Kasi ikaw bilang isang teacher 1 lang na sinasabi mo, hindi yan. Kasi ang isang tao dapat, we aim high. We aim it in a positive way. Pero if ikaw mismo, bilang ikaw, na teacher 1, ay gusto mo na hanggang teacher 1 ka lang, go ahead. Wala namang pakialam sa inyo yung master teacher nyo or yung mga teacher 4, teacher 5. Ang issue kasi dito is kinakausap ka ng kumpare mo kasi nakita na issue mo na nag-chat sa iyo yung kumpare mo, no? Hindi ko na sasabihin kung sinong vlogger to, no? Kasi kinakausap siya ng kumpare niya. Ibig sabihin, sinabihan ka ng kumpare mo na may promotion, concern siya sa'yo. Dapat matuwa ka pa dahil concern yung tao sa'yo na ma-promote ka. Na from teacher 1, ma-promote ka man lang kahit teacher 2. Kasi kung ang salary grade ng teacher 1 ay 23, tapos naging 28 ka at 26, diba napakalaking tulong nun? Ang kumpare mo, concern na tumaas yung grade, salary grade mo. Hindi naman promotion lang ang hanap natin dito eh. Nandito tayo bilang isang teacher para magtrabaho din. Para kumita ng pera. Hindi para magpa-promote lang na sumipsip tayo, no? Bilang isang educators, bilang isang tunay na educators, hindi tayo dapat sumisip-sip. Ang edukasyon kasi natin ngayon, ang nangyayari sa bansa natin, sa department natin, Departamento ng Edukasyon, kung sino ang kilala, yun na napopromote. Whom you know, political. So, meron politika na nangyayari. Ngayon, nung unang facing ng senior high school, nagkaroon ng mass promotion. Nawala ng silbi ang mga whom you know at sipsipan, no? So, nangyari, chinek yung mga background, chinek yung mga credentials na mga qualified na mga teachers. So, maraming nagawang plantilla ng Master Teacher 2. Gusto ko lang din i-issue to, voice out, kasi maraming naging Master Teacher na tinatanong, kino-question ng ibang mga lower ng Master Teacher. Yung iba kasi, nagtataka ako, no? Galit na galit kayo sa mga senior high na may master teachers, mga master teachers. Na-promote sila ng ura-urada naging master teachers. Na-check nyo ba ang inyong educational qualification? Ilang research ba ginawa nyo? Ang mga master teachers kasi, maraming ginawang research yan. Bago yan pumunta sa senior high, naging head yan. Hindi lang naman yan head sa DepEd. Naging head din yan. Diba? Ilang speakership, international, local.
Kasi bago ma-promote ang master teacher, kailangan nyo maging ganyan. Kailangan maging rank 1 to 10 para maging master teacher. Ako, hindi ko pinagyayabang. Rank 2 ako, no? So, sa science. So, ngayon, ganon. Kasi kung titingnan nyo yung mga master teachers na na-promote noon na hindi pa nakikialam ang mga matataas na posisyon na ngayon ay nagkakaroon na ng konting politika ang senior high school, ay hindi na hindi na nagiging namamaterialize yung motto ng pagiging senior high school. Naalarma lang ako kasi lagi na lang kinakalkal yung teacher 1 lang ako. Ako, nag-apply ako ng senior high school. Gusto ko teacher 1 lang ako from the start. From the scrap. I have to start from the 1 up to the end, no? Kaso nangyari, na-promote ako ng master teacher, nabigyan ako ng MT2, master teacher 2. Sino ba may kasalanan na maging master teacher? Sino ba may kasalanan para ma-promote kami ng ganon? We did our best. Diba? Qualified naman kami. Diba? Gusto ko lang ito i-inject kasi yung iba, master teacher. Tapos, hindi naman namin tinitingnan na teacher 1 lang kayo. Hindi naman tinitingnan na teacher 1 lang. Yung mga teacher 1 na yan, tinataas pa nga namin ng mga master teacher. Sino ba nagbibigay ng mga seminar, workshop sa mga teachers? Kapag may mga nakikita mga master teachers sa seminar, workshop, sino nagbibigay sa mga teachers? Ang mga master teachers. Kami na mga master teachers ang naghahanap para matulungan ng mga nasa laylayan na umangat. Kasi gusto namin umangat din kayo na mga teacher 1. Hindi lang. Kasi pare-pareho tayong teacher. Master teacher 1, master teacher 2, teacher 4, teacher 5. Teacher 1, teacher 2, teacher 3. Lahat teacher. Sana naman isipin nyo, lahat tayo teacher. Diba? Hindi sa nanggagalaiti ako, no? Kasi napakalaking issue na nang ginagawa ng ibang mga tao na sinasabi nila kasing teacher 1 lang ako. Bakit ba ganun na lang ang ini-impose nila? Ginawa nila ng issue ang pagiging teacher 1 lang. Hindi tama. Kasi lahat tayo, we can start from teacher 1 up to master teacher 2 to 5. Kung mayroon ng hanggang 5, no? So kasi pare-pareho tayong teacher. Ang gawin na lang natin is magtulungan tayo, iangat natin ang bawat isa, hindi tayo dapat maglaglagan. Bilang isang Pilipino at tunay na Pilipino at may malasakit sa bansa, dapat magtulungan tayo. Hindi yung magsiraan, no? Kapag tumaas ang isa, maging masaya na lang tayo tumaas. Kasi may tumaas, babaltakin nyo pababa. So, eto yung crab mentality na nangyayari, no? So, kailangan tanggalin na natin yung pagiging crab mentality. Maging masaya tayo. Tulungan natin siya. Na-promote siya. Naging master teacher siya. Teacher 1 ka. Maging proud ka. Kasi kaibigan mo yun eh. Diba? Yun na napakasakit eh, no? Kaibigan mo, tapos teacher 1 siya, tinutulungan mo na siya, tapos ganun pa yung sasabihin. Ipopost pa sa Facebook at ipopost sa TikTok, sa YouTube, na siya ay teacher 1, hindi naman masama ang pagiging teacher 1. Diba? Yun lang po kasi naalarma lang ako dito sa mga issue na to na hindi dapat pinag-uusapan, no? Dapat magtulungan na lang tayo kasi matatag na bansa ang dapat nating gawin, no? Patatagin natin ang ating edukasyon. Ang quality education natin sa Pilipinas ay maganda. Kung i-compare mo yan sa iba, no? Kasi kung makikita mo talaga yung iba, marami silang equipment, marami silang resources, pero ayaw ng estudyante mag-aral. Diyan sa Pilipinas, konti resources, gusto ng estudyante mag-aral. Tulungan natin ang mga estudyante na mag-aral.
At magiging masaya rin tayong mga teacher. Napakasaya ng feeling kapag nakikita natin ang mga estudyante natututo. Di ba? So hanggang sa muli,